Ang ama na ito mula Parañaque may pakiusap sa netizens. Ang hiling niya, raket bilang photographer upang matustusan ang medical expenses ng bunsong anak. Kung purpose ko yun ay hindi naman financial, I'm asking for services, no? Kasi paghihirapan ko is a big help during that time kasi bayaran ko yung mga bills namin sa hospital, yung mga previous bills, lalo na dahil sa mga bookings, no? Sa services sa photography. Answered prayer kung maituturing ang pagdagsa ng mga kliyente at tulong pinansyal dahil sa kanyang viral posts nitong 2023 at 2025. Unang kumatok si Tatay Alexander sa netizens upang alukin ang mga ito ng kanyang photography services. Ginawa niya ito para masuportahan ang kanyang ina na nasunugan sa buhol at ang kanyang bunsong anak na may kondisyon. Kwento niya, 2 sa kanyang 4 na anak ang mayroong Duchenne muscular dystrophy. Meron po silang symptoms year before na ma-diagnose sila, yung mga di sila imbalances nila pag tumayo, bigla na lang sila nadadapa, nagtotowing na, di ba paglakad natin gano'n, sa kanila lakad nila nakatowing na. So it's very hard for them. Then of course, siyempre, alarming na yun sa amin, di ba? Tapos tabigin na sila. Duchenne muscular dystrophy is worse, a kind of muscular dystrophy. There are 9 kinds of muscular dystrophy. So ito lang po ang Duchenne pinaka-killer. At the same time, wala pang na-invento ito na gamot. Ang Duchenne muscular dystrophy ay isang genetic disorder na nagdudulot ng progressive muscle degeneration at weakness. Tanging palliative care lamang ang maaaring ibigay sa pasyente dahil wala pang nadidiskubring lunas dito. Kalimitang kalalakihan ang naaapektuhan nito. Si eldest at the age of 9 years old, he started that kind of illness and then he fought for 8 years and then he passed away at the age of 17 because of that illness. Siyempre, paakyat yun sa kanya from sa paa hanggang paakyat. Sumakabilang buhay si Axel John Rose, ang panganay ni Tatay Alexander at Nanay Janice noong October 20, 2019. Of course, masakit. Na ngayon, no? Di ba iwas ka malala ko sa akin? Inspiration ko sa Axel, masakit, siyempre. Ayun nga, no, dapat talaga mas nauunang magulang. Pero, naunang si Axel. Mahirap man tanggapin ang pagkawala ni Axel sa kanilang pamilya. Pinili ng padre de pamilya na ituon ang kanyang pansin sa pag-aalaga kay Angel, ang isa pa nitong anak na may kaparehas na kondisyon. Pero may purpose. May purpose. Who knows, no? Sa totoo lang, lahat ng bili ni Axel, halos nagkakatoo. Totoo. Isa lang po yung iniintay namin, yung he will whisper to the Lord. Kung hindi na nabigay sa kanya yung miracle, bigay daw sa kapatid niya, bahala na po si Lord, siya po makakasagot. But please help us pray. Axel is very good, helpful person. Now, mas naunawaan ko dahil yung mission niya as an angel. He's a guardian angel. He's our intercessor. Naniniwala si Tatay Alexander na ang pagkalat ng kanyang posts ay kagagawa ng kanyang yumaong anak. Aniya, nabayaran nila ang natitirang hospital bills sa tulong ng mga kliyenteng nakakita ng kanyang post. Bago siya naging freelancer, nakatuon si Tatay Alexander sa simbahan bilang isang liturgical photographer. Siguro kung wala ako sa simbahan, na-depressed na po ako. Nagsiserve din po kami. Yung pagpipicture ko, yung mga yung passion ko doon binubuhos kay Lord. Siguro pag wala yun, na-depressed na po ako. So, more on simbahan, mas magaang yung feeling ko, no? Nasa puso kasi yung passion, no? Mas magaang. Bitbit ang kanilang matatag na pananampalataya, buong tapang nilang hinaharap ang araw-araw at sama-samang inaalalayan ang kanilang bunso na si Angel. Kasalukuyang grade 8 na si Angel sa UST Angelicum kung saan homeschooled ito. Umabiyahe siya kasama ang kanyang mga magulang 1 beses kada linggo mula Parañaque hanggang Quezon City para pumasok.
Bata pa lamang siya, alam na niya kung ano ang kanyang pangarap na propesyon. Police po. Yun lang po yung pangarap ko para matulungan mga ibang tao. Sa murang edad, naunawaan ni Angel ang sakripisyo ng mga magulang niya para sa kanya. Kaya naman paalala niya sa kanila, Nagpapasalamat po ako sa kanila at sana bigyan din nila ang time sarili nila magpahinga. bilang haligi ng tahanan, ipinangako ni Tatay Alexander na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para masuportahan ang kanilang pamilya. Ang tanging hiling niya sa kanila, Keep on fighting. Yung faith natin kay Lord ay lakasan pa natin, taasan pa natin. No? Yung paniniwala natin sa Diyos, huwag tayong bibitaw sa Kanya. Family ko, I love you all. Pamilya ko kayo. I love you, Angel. I love you, Ate. I love you, Kuya Andre. Especially Axel. I love you. Hindi po ako perfectong ama. Hanggang dito lang sa makahe ko, as long as gagawa ako ng mga maganda, not masama, I will continue my service and my mission.